Salamat. Sana bumalik ka ulit. Sana bumalik ka ulit. Siya, magpahinga ka muna. Buntis ka, huwag mong pilitin ang sarili mo. Makinig ka. Nagluto ako ng chicken soup para sayo. Mabuti yan para sayo at sa baby. Si Sean, dati na siyang nananakit. Kung hindi dahil sa baby, uwi na sana ako sa nanay ko. Tuwing babanggitin ko ang diborsyo, nananakot siyang sasaktan ang nanay ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Mama, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Anong nangyayari? Siya, okay lang yan. Pumunta ka sa kusina. Mga tauhan ba ni Sean yan? Baka nasa panganib si Mama. Siya, alam kong mahirap ang pagbubuntis. Huwag mong istresin ang sanggol. Pumasok ka na. Kilala ko ang mga taong ito. Huwag kang mag-alala. Ikaw ba ang hinahanap ni Miss Grant? Si Stella ba ang nagpadala sa'yo? Matagal na tayong hindi nagkita. Ako si Stella, pangalawang pinuno ng Ladies Bond. Pagbati, Miss Nam. Pagbati. Matagal na rin, Stella. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Miss Nam, ang pagsasabwatan ng mga tycoon at gang ay nagdulot ng kaguluhan sa bansa. Kung ang posisyon ng pinuno ng Ladies Bond ay mananatiling bakante, maaaring malubhang bantaan ang pambansang katatagan. Miss Nam, ang utos na ito ay direktang nanggaling sa presidente. Miss Grant, ang Ladies Bond ay hindi ordinaryong organisasyon. Sa panahon ng pagkawala ng Queen, iba't ibang puwersa ay nagsimulang gumalaw. Kung magpapatuloy ito, ang bansa ay maaaring mahulog sa kaguluhan. Opo? Dapat bumalik ang Queen at manguna. Ito ay hindi isang bagay na dapat basta-basta. Hindi na ako ang pinuno ng Ladies Bond. Gusto ko lang makasama ang aking anak at mamuhay ng payapa. Ngunit, Umalis ka. Ayaw na kitang makita pa. Miss Grant, sino ba talaga ang malaking taong ito na ikaw mismo ay nakialam? tandaan mo ito, ang tao sa loob ay mas mahalaga kaysa sa ating mga buhay. Siya ba ang maalamat na? Mula ngayon, ikaw at ang iyong mga tauhan ay lihim na magbabantay sa restaurang ito. Manatiling nakatago. Hindi niya dapat malaman. Opo, Miss Grant. Simula ngayon, bantayan ang restaurant 24/7. Kung may mangyari sa may-ari, tapos ka na. Pumwesto kayo? Opo. Walang hiya. Sinabi ko sa'yo na pumunta ka sa club ngayong gabi. Bakit hindi ka pumunta? Tumutulong ako sa nanay ko sa restaurant. Itinuturing mong kayamanan ang basurang lugar na yan, pero halos wala kang kinikita, ang kaawa-awa mo. May VIP na darating bukas ng gabi, pumunta ka doon ng nasa oras, alam mo ang kahihinatnan kung susuwain mo ako. Sean, hindi ko kaya ito. Buntis ako. Para sa ating sanggol. Tumahimik ka. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, isasara ko ang basurang restaurant mo, nasa iyo ang desisyon. Ginoo, yan ang asawa ni Sean Park. Buisit, sinadya mo ito. Minamaliit mo ba kami? Pasensya na. Hindi ko sinadya. Sa tingin mo sapat na ang paghingi ng tawad? Inumin mo itong bote? At magiging pantay na tayo. Kung hindi, Hindi ako pwedeng uminom. hindi ka pwedeng uminom? Talaga? Kung gayon, sumayaw ka man lang para sumaya ang lahat. Huwag mong sirain ang mood. Huwag mo kaming guluhin. Tara, sumayaw.
Gino, pakiusap? Huwag kang magalit. Inumin ko na lang ito para sa kanya. Matandang bruha? Gusto mong uminom para sa kanya? Minamaliit mo rin ba kami? Umalis ka na. Pota. Buntis ang anak ko. Hindi siya pwedeng uminom. Ako na lang iinom para sa kanya. Ako na ang bahala sa inumin. Pwede bang hayaan na lang natin ito? Hindi siya pwedeng uminom, pero tiyak na kaya niyang sumayaw. Tingnan nating sumayaw ang buntis. Wag, pakiusap, wag mong gawin ito. Paano mo ako tatanggihan sa sarili kong lugar? Paglabas mo, kumaliwa ka. Puro barang kalsada. Ako na ang bahala sa inumin ngayong gabi. Doon kayo magsaya. Puta! Wala kang karapatang magsalita. Alam mo ba kung sino ang bumubuhay sa boss ko? Isa sa 4 na malalaking negosyante, si Mr. James. Kung susuwayin mo ako, ipapasara ko ang basura mong restaurant. Pinagmamasdan kita ngayong gabi. Gagawin mo ang sasabihin ko. Sino mang makialam ay magbabayad. Ano bang ginagawa mo? Sino sa inyong mga gago ang humawak sa asawa ko? Sino ka ba? Wala akong choice. Sasaktan ko ang asawa mo. At isasara ko ito ng tuluyan. Tuloy lang. Subukan mo. Kibagibahin ito. Sean, kunin mo si Sia at umalis na kayo. Ako na ang bahala. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi sila ordinaryong thugs. Marumi silang lumaban. Huwag kang mag-alala. Kunin mo si Sia at umalis na. Hindi madali para sa kanya ang sanggol na ito. Wag, nanay. Sino nagsabing pwede kang umalis? Umalis ka na. Mabilis. Wag. Hindi ko kayang iwan ang nanay ko. Ano ba ang sinabi ko sa'yo kahapon? Pupunta ka sa lugar na yan ngayon. Huwag mong kalimutan ang buhay ng nanay mo ay nakadepende sa pipiliin mo. Ikaw ba? Nagpadala ng mga sag na iyon? San? Anong klaseng halimaw ka? Biyenan mo yan. E ano? May dalawa kang pagpipilian. Sumama ka sa akin at pasayahin si James. O manatili ka rito at panoorin kung ano ang mangyayari sa nanay mo. Matalino ka. Kaya pumili ka. Sige. Sasama ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Umasta ka ng maayos at walang mangyayari sa nanay mo. Ano? Gusto niyong lumaban sa amin? Wala akong pakialam kung sino ang nagpadala sa iyo. Hindi ka makakalabas dito ng buhay. Mga lalaki, turuan ninyo siya ng leksiyon. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino kami? Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan dito. Sumusunod lang kami sa utos ni Mr. James. Mukhang gusto mong mamatay. Ganoon ba? Gusto kong makita kung gaano katigas. Talaga, si James. Mr. Kim, bakit kayo nandito? Dalhin silang lahat. Mr. Kim, siya ba ang iyong kasintahan? Alam mo namang kalaban mo si Mr. Lee, di ba? Binabantaan mo ako gamit si James? Wala kang ideya, di ba? Ito ang huling babala ko. Kung lalapit ka ulit dito, hindi ka makakalabas ng buhay. Ngayon, umalis na kayo. Akala mo tapos na ito? Hintayin mo. Pagbabayarin kita para dito. Ako si Zane mula sa lihim na serbisyo. Pagbati, Miss Nam. Nagretiro na ako noon pa. Tawagin mo na lang akong Millie. Huwag mo na akong hanapin ulit. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama ang pamilya ko. Si. Baka ipagkakanulo ko ang organisasyon? Pero gusto ko lang maging nanay ni Sia. Mga gago? Tara na. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Pigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Bilisan mo, huwag mo sila patagalin. Huwag mo to gawin. Asawa mo ako. Isipin mo ang bata. Huwag mo to gawin. Ano?
Tigilan mo ang pagpapakaawa. Huwag ka nang magpahiya, sumunod ka na lang. Ako ang nagpatanyag sa'yo. Pinapanatili kita dahil sa ganda mo. Huwag kang magpasalamat. Kung hindi dahil sa nanay ko, hindi ka magiging ganito kaganda ang buhay. Kami ang dahilan, kaya mayroon ka ng lahat. Tumahimik ka. Tama ka. Kaya para sa nanay mo, mas mabuting mag-ingat ka. Kung magaling ka, baka maging amo pa ako. Pumasok ka na. Mr. Lee, Mr. Kim, yung mga lalaking nag-eskandalo ay talagang mga tauhan ni James. Pero, Ano yon? Sabihin mo. sa totoo lang, hindi si James ang nasa likod nito. Si Sean, ang asawa ni Sia. Ano? Ano? Sean? I-verify ang naunang impormasyon at subaybayan ang lokasyon ni Sia. Babalik kami sa restaurant. Tulad ng sinabi mo, siya. Sobrang nasiyahan ako. Ang iba ay okay lang, pero ibang level siya. Inalok mo ang asawa mo ng walang pag-aatubili. Napakasama mong tao. Pero gusto ko yung ganyang kawalang awa. karangalan na mapansin mo ako. Oo. Siya ang tipo ko. Yung posisyon ng tagapamahala ng bar na nabanggit mo kanina. Iba ka talaga. Magsisimula ka bukas. Gusto ko ang mga taong matapang tulad mo. Hindi kita bibiguin. Ang bansang ito ay magiging atin maaga o huli. Kapag nangyari yan, gagantimpalaan ka ng mabuti. Manatili kang tapat sa akin. Pinahahalagahan ko ang oportunidad. Gusto ko pa nga ang amoy niya. Mr. Lee, aalis na ako. Magsaya kayo. Umalis ka na. Tumagal na tayo ng sapat. Shaun, huwag kang umalis. Iligtas mo ako. Iligtas ka. Alam mo ba kung ilang tao ang papatay para sa pagkakataong ito? Kung hindi mo sila pagsisilbihan ng maayos, magdurusa ang nanay mo. Tulungan mo ako. Halika rito. Miss Nam, may sasabihin ako sa iyo. Sinabi ko na sa'yo, hindi na ako babalik sa organisasyon. Dapat kang umalis. Miss Nam, may sasabihin ako sa iyo. Ang iyong anak ay nasa tunay na panganib. Huwag mong hayaang lokohin ka ni Sean. Anong ibig mong sabihing lokohin ako? Maaaring hindi mayaman si Sean, ngunit siya ay mapagkakatiwalaan at responsable. Kaya pinakasalan siya ni Sia. Miss Nam, ang Sean na kilala mo ay hindi ang tunay niyang pagkatao. Panoorin mo ito. Nakuha namin ang CCTV footage mula sa kanyang lugar. Tingnan mo kung ano ang pinagdaanan ng iyong anak sa mga nakaraang buwan. Paano siya nangahas na gawin iyon kay Sia? Hindi ko siya hahayaang makatakas dito. Pupunta tayo sa bahay ng bastos na iyon. Gagawin ko siyang maghangad na patay siya. Dapat ginawa mo yan. Emma, bakit ka basta-basta pumapasok sa bahay ng iba? Ano ang gusto mo? Paano mo nagawang saktan si Sia? Mga gago kayo, masyadong mabait ang pagpatay sa inyo. Nasaan si Sia? Nasaan siya? Sia, nandito ako. Sayang, huli ka na. Abala siya sa paglilingkod sa ibang lalaki. Alang-alang sa kinabukasan ng anak ko. Mga gago, kapag nahanap ko na si Sia, babayaran ko kayong lahat. Gapusin itong baliw na babae. Opo, Miss Nam. Miss Nam, nasa amin na ang lokasyon ni Sia. Hawakan mo siya. Pigilan mo siya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Lagi mong binabanggit si Sia, ang lambot ng balat niya. Lumayas ka. Bitawan mo ako. Bitiwan ka namin agad. Pero bago yun, makikipagsaya ka muna sa amin. Dala mo ba ang gamit? Siyempre, manood ka lang. Kainin mo. Malapit nang gumana.
ang droga. Simulan na ang pag-shoot. Nakuha mo ba lahat? Gagawin natin ang lahat ngayong gabi. Hindi masama. Ito ay masaya. Simulan na ang pag-shoot. Siya? Sana ayos ka lang. Kasalanan ko lahat to. Nabigo akong protektahan ka. Bilisan mo ang pagmamaneho. Miss Nam, nagpadala na kami ng mga tao namin doon. Huwag kang mag-alala. Ibabalik namin siya ng ligtas. Epekto na ng droga. Ngayon magsisimula ang saya. Anong problema? Tatalon ka ba? Ano pa? Parang gusto niyang mag-enjoy sa view. Seryoso ka? Ang kapal ng mukha mo. Pero nasa 14th floor tayo. Hindi ka makakaligtas sa pagbagsak. Matapos ang lahat ng gulo na pinagdaanan namin para makuha ka, aalis ka na lang. Dahil alam kong pag-aari ka ng iba, hindi ako comfortable. Buisit. Si Sean talaga marunong pumili ng asawa. Siya nga pala. Ang ganda daw ng nanay niya. Nanay niya? Nakakaintriga. Saan tayo susunod? Tara na. Nanay, patawarin mo ako. Sa pag-iwan ko sa'yo ng mag-isa. Siya? 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 Gising. Tawagan mo na ang ambulansya. Nandito ako. Kumusta? 9:16. Bilisan mo. Pasensya na. Late ako. Siya, pasensya na talaga. Nanay, patawarin mo ako. Sa pag-iwan ko sa'yo mag-isa. Huwag! Siya, huwag! Siya, Miss Nam, nalaman namin ang nangyari. Ang mga taong gumawa nito kay Sia ay ang 4 na dakilang tycoon. Sabi, inalok ni Park Gitae si Sia sa kanila para lang makakuha ng posisyon na manedier. mga gago. At si Sean. Hindi ko kayo patatawarin. Mr. Kim, immobilize ang lahat ng unit at arestuhin ang mga iyon. Si, Doktor, kamusta ang anak ko? May malubhang pinsala sa ulo at loob na may matinding pagdurugo. Gaano kalubha ang kanyang kalagayan? Magkakaroon ba siya ng malay? Buhay siya, pero malubha ang pinsala sa kanyang utak. Sa totoo lang, malamang na hindi na siya magkakaroon ng malay. Ano? Sinasabi mo bang nasa koma siya? At ang kanyang sanggol? Hindi buntis ang pasyente. Ang record ay nagpapakita na nagkaroon siya ng pagkalaglag 1 linggo na ang nakalipas. Imposible iyon. Pinaghirapan niyang magbuntis. Doktor, pakitingnan muli. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Iligtas mo ang aking anak. 20 pa lang ang edad niya. Napakabata pa niya. May pag-asa pa kung magising siya sa loob ng 3 araw. Kung hindi maganda ang kalalabasan. Pagkatapos noon, hindi kami makakapangako. Siya, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Pupunta na kami sa ward ngayon. Stella, ako ito. Kahit anong paraan, hanapin si Dr. Jong. Kailangan kong iligtas si Sia.
Siya, akala ko na ang pagtatago ng aking pagkakakilanlan at ang pamumuhay bilang isang ordinaryong sibilyan ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili kang ligtas. Akala ko na ang simpleng pagiging kasama mo ang pinakamalaking kaligayahan. Nagkamali ako. Kaya pala, lagi kang tumatangging mag-roll up ng iyong manggas. Masyado akong pabaya. Dapat ay mas nag-ingat ako. Patawad. Pakiusap. Gumising ka. Pakiusap. Miss Nam, Magsalita ka. ang 4 na dakilang tycoon nagpakilos ng mga mataas na opisyal ng gobyerno upang pilitin si Mr. Lee. Bilang resulta, ang mga tagapagmana at si Sean ay pawang pinalaya. Ano? Si Sean ay nagpakalat ng mga larawan ni Miss Sia at nagpakalat ng mga alingasngas na naglalarawan sa inyong relasyon kay Mr. Lee bilang mahalay. Si Mr. Lee ay walang pagpipilian, kundi palayain sila upang protektahan ang reputasyon ni na Miss Sia at iyo. Sean, patay ka na. Miss Nam, pakibabaan. Pupunta ako para ipahuli ang bastos na si Sean at ang iba pa. Ngayon, Hindi. Gusto ko silang tapusin ng personal. Mr. Kim, magtalaga ng mga bantay upang protektahan si Sia. Sasama ka sa akin. Salamat sa lahat ng inyong nagawa. Talagang nagpapasalamat ako. Payagan ninyo akong magtaas ng baso para sa lahat. Tagay. Pagkatapos ng insidenteng ito, tayo ay lubos na naka-offend kay Mr. Lee. Magiging mahirap ang mga bagay mula ngayon. Magiging problema kung si Mr. Lee ay magtatanim ng galit. Huwag kang mag-alala. Hindi siya magtatagal bilang hepe. Mukhang pinlano mo ito. Huwag mo kaming patigilin. Sabihin mo sa amin. Hindi ba iyan ang sagisag ng nangungunang pamilya, ang mga Kim? Gumagawa na ba ng hakbang ang mga Kim? Gaya ng inaasahan sa 4 na dakilang tycoon, matalas ka. Huwag mag-alala, ang posisyon ni Howard ay papalitan ng isa sa ating mga tao sa kalaunan. Ihagis ako sa kulungan at isangkot. Ang hepe ng secret police. Maghintay ka lang. Tama. Sa buong buhay ko, ito ang unang beses akong naaresto. Tiyak na makakabawi ako sa kahihiyang ito. Lahat. Ang babaeng iyon, si Millie, ay isang may-ari ng restaurant lang, ngunit naglakas loob siya na maling akusahan tayo, at ang babaeng iyon, si Sia. Tinugis niya ang ating pera, at sinubukan tayong ipagkanulo. Mayroon din ang hepe ng Secret Service na iyon. Ikulong niya tayo nang hindi naunawaan ang anuman, habang ang mga tunay na salarin ay nasa labas pa. Anong uri ng tauhan ng intelihensya ang pagiging iyon? Hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Huwag kayong mag-alala, lahat. Na-expose ko na ang katotohanan. Ang mga nakatataas ang mismong mamamagitan. Ngunit narinig ko na ang hepe ay mayroong suporta ng kilalang-kilalang reyna ng Ladies Bond. Kaya ba talaga nating ibagsak siya? Mag-relax ka. Si Mr. Kim ay personal na makikialam. Kahit gaano kalakas ang reyna, hindi niya siya maililigtas. Kapag bumagsak si Howard, ang bansa ay mahuhulog sa ating mga kamay. Pagkatapos noon, ang pagharap kay Millie at Sia ay magiging madali. Tumigil ka sa pangangarap. Ang mundong iniisip mo ay hindi kailanman iiral. Sino ka? Pakisabi nga, nag-aaway ka dito? Nandyan na ang demonyo. Hindi ko inakalang ikaw mismo ang pupunta. Akala mo ba restaurant mo ito? Huwag kang magpatawa. So siya pala ang sikat na Millie. Siya mismo ang pumunta? Nasakop niya ang promising na si Howard. Hindi naman masama. Ginamit mo ang katawan mo, di ba? Napakababa na ng pamantayan para sa mga tycoon ngayon. Akala mo ba karapat-dapat kayong maging tagapagmana? Hindi dapat ako naging mabait at pinatawad ka. Millie, dahil pumasok ka sa sarili mong hukay, bilang manugang mo, ipapadala kita sa kabilang buhay. Huwag kayong tumayo dyan, hilahin ninyo ang babaeng ito. Pakisabi nga.
Sean, akala mo ba mahuhulog ako sa mga kamay mo? Nag-aantay ka ba ng panahon para iligtas ka ni Howard? Nakakapahiya. Wala kang lakas ng loob. Oo, lahat ay pinag-uusapan ng relasyon ko kay Howard. Nagtataka ako, sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Howard, ang tapang mo lang dahil siya ay hepe ng sekretong serbisyo. Pwedeng mapalitan siya agad. Pagsisisihan mo ito at ang anak mo sa buong buhay ninyo. Puta, paano mo ko sinipa? Isinusumpa ko sa pangalan ng pamilya ko na babayaran mo ito ng mahal. Ang pamilya mo ay walang pinagkaiba sa mga insekto para sa akin. Tigilan mo ang pagyayabang. Hindi uusad ang bansa. Kung wala kami, Tama. Kung magtutulungan tayo, walang mga has na kalabanin tayo. Kahit si Howard ay dapat gumalang sa atin. Hindi siya mga has na sumalungat sa atin. Ngayon sigurado na ako. Inaabuso mo ang iyong impluensya para mangapi ng mga sibilyan at nangahas ka pang manakot sa pinakamataas na institusyon ng Estado. Iyan ay isang krimen. Hindi ka makakatakas sa mga butas ng batas magpakailanman. Sean, napalakas ka ba ng loob na gawin ang ginawa mo kay Sia? Dahil nasa likod mo ang mga taong ito? Si Sia ay naging katulad mo. Hindi siya mabubuhay ng walang lalaki. Binibigyan ko lang ng pagkakataon ang kanyang instincts. Ano ang mali doon? Kasalanan ko ba na kumapit siya sa akin? eksakto. Mas maganda pa kaysa sa inaakala ko. Sa kanyang itsura, mapapansin siya kahit saan. Kung ganyan ang anak, maiisip ko ang ina. Ikaw ay mas nakakaakit pa. Paano kung ganito? Kung paglilingkuran mo ako ng mabuti ngayon, ililigtas ko ang iyong buhay. Baliw kang babae! Bitawan mo ako! Panghas kang sipain ako? Anong ginagawa mo? Manonood ka lang ba? Sunggaban mo siya! Tumigil. Hindi mo pa ba alam kung sino siya? Alam ng lahat na siya ay may-ari lang ng restaurant. Kayo rin ba ay magkasama? Ingatan mo ang bibig mo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinuno na Ladies Bond. Tigilan mo ang pagsasalita ng walang katotohanan. Siya ang pinuno ng Ladies Bond? Mukha ba kaming tanga sa'yo? Huwag mo akong ituro o gagawin kong hindi mo na magagamit ang kamay na iyan. Sean, naalala mo ba noong unang dumating ka galing sa probinsya? Pinatira kita dahil naawala ako sa iyong kaawa-awang itsura. Ikinasal ko pa ang anak ko sa'yo. Ginamit ko ang restaurant na hinamak mo para sustentuhan ka at ang iyong ina. Tumahimik ka. Narating ko ang kinaroroonan ko ngayon sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan. Sino ka para hamakin ako? Ang iyong kakayahan? Anong kakayahan? Wala kang pinag-aralan at walang kasanayan. Kung hindi dahil sa akin, magiging isa ka lang walang pangalang thug. Tama iyan. Narinig ko na siya ay thug dati. Seryoso? Nakarating lang siya rito dahil sa kanyang biyenan? Pero naglakas loob mong hilahin ang anak ko sa impyerno. At tinatawag mo ang sarili mong tao? Mas mababa ka pa sa hayop. Babayaran mo ang iyong ginawa ngayon. Millie, huwag mong hawakan ang anak ko. Puta ka! Paano mo ako nagawang saktan? Bilang isang ina, pinalaki mo ang isang halimaw, na tulad ni Sean. Hindi lang ang sarili mong anak ang sinira mo. Naglakas loob ka pang mangapi sa anak ko. Babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Sean, alam mo ba ang pagkakuha ni Sia? O ikaw ba ang may kagagawan niyon? Paano ko di malalaman? Ang isang putang tulad ni Sia ay hindi karapat-dapat na magdala ng aking anak. Inalis ko ang sanggol na iyon. Ako mismo ang pumatay sa sanggol na nasa tiyan ng anak mo.
Sana nakita mo kung gaano nakakatawa nung ang babaeng nagnakaw ng anak ko ay lumuhod sa harap ko at umiyak na nagmamakaawa. Dumudugo siya kahit saan. Mga demonyo kayo! Kahit ang mababangis na hayop, hindi umaatake sa kanilang sariling anak. Ang iyong ina pinatay ang anak mo, ngunit hindi ka man lang kumibo. Kasalanan ko lahat. Siya? Pasensya na. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Sa lahat ng paghihirap na dinanas mo. Sean, papatayin kita. Patay ka kung susubukan mo. Hawakan si Miss Nam. Nanay, ayos ka lang? Millie, paano mo nagawang magpanggap na ikaw ang tunay na The Queen? Huwag kayong tumayo lang diyan. Ibagsak sila. Lahat kayo, tumigil. Buksan ang iyong mga mata at tumingin ng mabuti. Serbisyong sekreto. Espesyal na unit ng investigasyon. Ikaw ang team leader, Zane? Tama. Naiintindihan mo na ba? Sino ang gustong magpabagsak sa atin? Halika at subukan mo ako. Tumigil na. Lahat maliban sa 4 na dakilang tycoon at Sean ay dapat umalis ngayon sa lugar. Sino man ang hindi umalis ay ituturing na kasabwat. Nagbibiro ka ba? Si Millie ay isa lang may-ari ng restaurant. Lahat, huwag kayong maniwala. Paano naging ang reyna ng Ladies Bond ay isang may-ari ng restaurant? Eksakto. Paano naging ang leader ng isang lihim na organisasyon ay gumugol ng 20 taon na walang ginawa kundi magpatakbo ng restaurant? Na-offenda natin si Howard. Kung ang babaeng iyon talaga ay ang reyna ng Ladies Bond, tayo ay tapos na lahat. Imposible. Paano siya magiging reyna? Talagang walang paraan. Millie, kahanga-hanga ka. Hindi ka kayang protektahan ni Mr. Lee? At ngayon, pati si Mr. Kim ay nasangkot na. Mr. Shaw, oras mo na para kumilos. Ang pagpapanggap na puno ng lihim na serbisyo at ang Queen of Ladies Bond ay isang felony. Arestahin silang dalawa. Huwag kang maglakas loob. Sean, akala mo ba kaya ako ng mga talunan na ito? Nakakatawa. Mga talunan? Kahit si Mr. Lee ay gumagalang sa amin. Sino ka ba para magyabang dito? Nakikita mo na ba kung nasaan ka? Kahit chief o team leader, pare-pareho lang sa amin. Sinabi ko na sa iyo na magpapasaharap ka sa akin. Luhod ka na. Tama iyan. Sinaktan mo ako. Hindi ito tapos. Luhot. At dilaan mo ang sapatos ko o itatapon ang anak mo sa ospital. Flatly na sa monitor. Ano? Cardiac arrest. Lahat, umatras. I-charge ang defibrillator. MS, Sia. Hindi ka pwedeng mamatay. Clear! Galing mo, Mr. Lee. Siguro na-realize na niya kung gaano siya nagkamali. Baka hindi mo alam. Pero kontrolado ng pamilya Lee ang mga ospital sa buong bansa. Kaya pinili mo ang mutual destruction ngayon. Tama na? Millie, sumuko ka na o gagawa ako ng sapilitang hakbang. Gusto ko. Makita kang sumubok. MS, Nam, pasensya na at na-late ako. Imposible. Ikaw ba talaga ang pinuno ng Ladies Bond? Kalokohan ito. Mr. Lee, nagsinungaling ka ba para protektahan siya? Tigilan mo ang pagbibiro. Sa tingin mo ba hindi pa nakita ng mga taong ito ang The Queen? Mr. Lee, 20 taon na ang nakalipas. Pero minsan ko nang nakita ang The Queen. Kahit sa malayo, sigurado akong hindi ito ang babae. Hahamakin mo bang kalabanin kami para protektahan siya? Mag-isip ka ng maayos. Siya at ang kanyang anak ay hinila pababa ang lahat ng ating tagapagmana. Sa pinakamaganda, ito ay isang insulto sa atin. Sa pinakamasama, ito ay isang hamon sa buong bansa. Oo, Mr. Lee. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Ano ang dahilan para maging karapat-dapat siya? Na personal mo siyang ipagtanggol? Parang sawa na kayong lahat sa buhay. Matigas ang ulo hanggang sa dulo, ha? Sobra na. MS, Nam, pasensya na sa aking kakulangan. Tunay nga, ang bansa ay nasa gulo at wala kang nagawa. Karapat-dapat ka bang maging pinuno? Nakakadismaya. Kasalanan ko. MS, Nam, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.
Aayusin ko ito. Nakakatawa. Matatapos na ito ngayon. Millie, dahil minsan kang naging biyenan ko, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka kung gusto mong mabuhay. Mga walang kwenta, akala nila kaya nila akong paluhod? Sean, dalhin mo lahat ng backup na gusto mo, hindi ka nito maililigtas. Mapapahamak ka ngayon. Para kay Sia, pababayarin kita sa dugo. Akala mo talaga ikaw ang reyna? Sino ka para magbanta sa akin? Sinubukan din iyon ni Sia noon, hulaan mo. Kung ano ang nangyari. Nakahiga pa rin siya sa kama ng ospital. Mr. Park, wag mo nang sayangin ang mga salita sa kanila. Harapin mo siya ng mabilis para makapagdiwang tayo ng walang alalahanin. Tumigil kayong lahat. Masyado na kayong lumayo. Huwag kalimutan, ako pa rin ang nagpapatakbo ng Secret Service. Sean, ngayon, tatapusin kita para kay Sia. Ikaw na walang utang na loob. Oh, talaga? Akala mo talaga, sa pagtatago sa likod ng isang chief na paalis na, bigyan ka ng pagkakataon? Hindi mo pa rin maintindihan. Lahat ng tao dito ay mga top tier na tycoon. Akala mo talaga kaya mo kaming lahat na kalabanin? Nawala na kayo sa inyong mga sarili. Dakpin si Sean at ang kanyang grupo. Pigilan sila. Mr. Sao, hayagan ka bang sumusuway sa utos? Mr. Lee, bata ka pa at matalas ang dila. Nag-aalala lang ako na ang iyong personal na ugnayan kay Miss Nam ay maaring makaapekto sa iyong paghatol. Anong tapang mong pigilan ako? Mr. Lee, lumayo ka rito. Pagsisisihan mo ito, magpakailanman. Millie, walang magliligtas sa iyo. Ang pinakamagandang opsyon mo ay sumuko. Makikita natin kung gaano katagal ang iyong kayabangan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang salita ko lamang ang nagtatakda ng iyong kapalaran. Mga ahente, Pagbati, Miss Nam. Pagbati, MS, Nam. Talagang ang ladies bond ito. Yan ang kanilang insignia. Maaari bang... Kung gayon, Sean, kahit ngayon, ayaw mong aminin ang iyong kasalanan. Ano? Kayo talaga ang the queen. Saan mo dadalhin si MS, Sia? Umalis ka sa daan. Siya ay may pagdurugo sa utak at kailangan ng operasyon. Ano? Dahil reyna ka, bakit ka nagpapatakbo ng basurang restaurant? Bakit mo itinatago? Kung sinabi mo sa akin kanina, Kung alam mo, lalo mo lang aabusuhin ang pangalan ko. hindi ko gagawin. Miss Nam, nawala lang ang ulo ko, mali ako. Sila iyon. Sila ang nag-udyok sa akin. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Sean, gago ka. Hindi ba ikaw ang nag-alok ng asawa mo sa amin? MS, Nam. Niloko niya kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Oo, Miss Nam. Hindi namin intensyon na umabot sa ganito. Siya ay yung gago na nang udyok sa amin. Hindi, Miss Nam, nagsisikap lang silang magdulot ng gulo. Alam kong mali ako, pakiusap, maawa ka sa akin. Mahal ko talaga si Sia. At mahal niya ako, pakiusap, pakawalan mo ako sa pagkakataong ito. Bakit ko gagawin? Hindi mo pinatawad si Sia. Nagtiwala ako sa maling tao at hinayaan ko siyang umabot dito. Ngayon, babayaran ko ito para kay Sia. Hindi, Miss Nam. Pinipigilan mo ba ako? Bakit hindi mo hintaying magising si Miss Sia bago mo siya harapin? Sia, titiisin ko siya ng ilang araw pa. Kaladkarin siya palabas. Bugbugin siya hanggang mawalan ng malay. Huwag lang siyang patayin. Oh. Kayo naman, Maawa kayo at patawarin niyo kami ngayong isang beses. si
Sinaktan niyo ang anak ko at akala niyo makakatakas kayo? Managinip ka pa. Tulungan niyo kami. Miss Nam, pakiusap. Bibigyan ko kayo ng kahit anong pera na gusto nyo. Pakiusap, patawarin nyo sila. Ano? Miss Nam, kailangan ninyong bumalik agad sa ospital. Sabi ng mga doktor, malubha ang kalagayan ni Miss Sia. Puntahan mo siya sa huling pagkakataon. Mr. Lee, iwan ko na sa iyo ang iba. Oo, MS, Nam. Ihanda ang death declaration. C. Namatay si Miss Sia ng 3:10 p.m. Teka, hindi patay ang anak ko. Hindi maaari. Ma'am, alam kong mahirap ito. Pero brain dead na si Miss Sia. Siya. Hindi patay si Sia. Hindi siya pwedeng mawala. Paano siya namatay? Siya ay napakabait. Masunuring anak. Paano niya ako iiwan ng ganito? Sia? Paano kita bibitawan? Sia, kasalanan ko lahat. Masyado akong makasarili. Hindi dapat kita hinayaan na magpakasal sa pamilyang iyon. Sia. Sia, buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ako. Mr. Kim, oras na para magdesisyon. Miss Nam, nandito si Dr. Jong mula sa medical center. Dr. Jung, iligtas mo si Sia. Miss Nam, huwag kang mag-alala. Kung mayroon siyang espesyal na gene, may pag-asa pa. Kumusta siya? Wala na siya sa panganib, pero para magising siya, kailangan ng mahabang paggagamot sa center. Si, gawin natin ang sinasabi mo. Maghahanda na ako. Stella, Handa nang umalis agad. Sumusuko na agad? Sino ka? Nandito ako para tulungan ka. Hindi mo ba gusto ng paghihiganti? Paghihiganti. Siya ang reyna. Ano ang magagawa ko? Narinig ko na sa tulong ni Dr. Jung, nakaligtas si Sia sa panganib. Kung magising siya, hinding-hindi kanya mapapatawad. Narinig ko rin na ililipat siya sa ibang lugar. Kung may mangyari, kay Sia muli masisira si Millie. Kung ang gusto mo ay paghihiganti, nasa iyo ang desisyon. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Ito ay... Si Mr. Kim ba ang nagpadala sa iyo? Ito ay direktang utos mula sa mga Kim, ang nangungunang pamilya ng tycoon. Sa anumang halaga, dapat alisin si Nam Sia, si Millie ay ibabagsak, at ang bansa ay ilulubog sa kaguluhan. Millie, gusto mo akong patayin? Ikaw at si Sia ang una kong dadalhin sa impyerno. Kaya, nakapagdesisyon ka na ba? Pero, si Sia ay anak ni Millie. Kailangan ba talaga nating gawin ito? Wala akong pakialam. Patay na ang anak ko. Tapos na ang pamilya natin. Nam Sia, dapat mamatay. Ano? Sa tingin mo ba hahayaan ka ni Millie na mabuhay? Kailan pa nagpatawad ang Ladies Bond kahit kanino? Ang pag-asa ng awa mula sa walang awang babaeng iyon ay tiyak na kamatayan para sa ating lahat. Sige, kasali ako. At ikaw? Okay. Magdiwang tayo ng maaga. Tiyak na magtatagumpay tayo. Ano ang plano? Simple lang. Ipadala mo ako sa medical center. Pagkatapos ay pakilusin ang ating mga tao at palibutan ang lugar. Si Mr. Kimba ay personal na sasali? Sa kanyang pangangasiwa nito, lahat ay nagbabago.
Iyan ay isang pamilya na kahit ang presidente ay natatakot. Sa pagkakataong ito, baka talaga nating magawa ito. Miss Nam, si Mr. Lee ay nagsimula ng mangalap ng ebidensya. Ang 4 na dakilang tycoon ay malapit ng magbayad para sa kanilang ginawa. Sa wakas, makakapaghiganti ka na kay Miss Sia. Hindi ka ba dapat masaya? Masaya? Nawala ko si Sia noong siya'y 2 o 3 taong gulang pa lang. Nagtiis siya ng sobra ng mag-isa. Matapos siyang matagpuan sa wakas, ibinigay ko siya sa hamak na iyon. Hindi ako mapalagay, parang may masamang mangyayari. Miss Sia, dapat kang magising. Sean, anong ginagawa mo dito? Nakatakas ka sa bilangguan? Akala mo makukulong ako sa basurang iyon? Sobrang binababaan mo ako. Talaga namang naglakas loob kang tumakas? Nawala ka na ba sa iyong sarili? Wala akong oras na maghintay ng sentensya. May tao ba dyan? Huwag mong sayangin ang iyong hininga. Walang darating para iligtas ka. Dakpin siya. Tumigil. Kung lalaban ka, lalaslasin ko ang lalamunan niya. Dahan-dahan lang. Hindi ito biro. Alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi. Luhod ka ngayon. O papatayin ko siya. Miss Nam, masama ba ang pakiramdam mo? Bumalik ka sa medical center, ngayon? Miss Nam, kailangan mong magpatingin. Bumalik ka na agad sa center? May mali. Bilisan mo. Sean, Hindi mo inaasahan ito, ha? Ngayon, wala kang kwentang nakaluhod sa paanan ko. mas mabuting manalangin kang makatakas ka bago bumalik ang The Queen? O siguradong patay ka? Nagbabanta ka sa akin? Sayang at hindi masasaksihan ni Millie ang pagkamatay ng anak niya. Sia, hindi ko naman gustong umabot sa ganito. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero sinabi ni Mr. Kim na ang iyong kamatayan lang ang lubusang makakasira sa iyong ina. Iyon ang paraan para makapaghiganti siya, at iyon ang aking pagkakataon para umangat. Sia, mahal mo rin ako. Maiintindihan mo naman, di ba? Sean, tumigil ka na. Bitawan mo ako. Tumigil. Tigilan mo iyan. Paalam, Sia. Lumuhod sa harap ng reyna. Sean, balak kitang patawarin hanggang sa magising si Sia. Pero pinilit mo akong gawin ito. Miss Nam, mali ako. Wala akong pagpipilian. Patawarin mo ako. Magiging mabuti ako kay Sia mula ngayon. Huli na? Hindi. Ako ang asawa ni Sia at mahal niya ako. Kung papatayin mo ako, kapupuotan ka niya magpakailanman. Naalala ko tuloy.
Dahil walang malay si Sia, tatapusin ko ang kasal na ito para sa kanya. Ngayon, mamatay ka ng payapa. Millie, hindi mo ako pwedeng patayin. Kung gagawin mo, hindi mo na malalaman kung sino talaga si Mr. Kim. Binabantaan mo ba ako? Akala mo ba kayang pigilan ako ng isang Mr. Kim? Paano mo siya kilala? Wala ka nang pakialam doon. Sa sandaling sinaktan mo si Sia, para kang patay na tao. Anong hinihintay mo? Umalis ka. Mega Blacklight Killer? Kaawa-awa. Hindi kita hahayaang makatakas ng buhay. Patayin silang lahat. Miss Nam, Kung sasaktan mo siya, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Ang kamatayan lamang niya ang makakasira sa iyo. At doon, magsisimula ang paghihiganti ni Mr. Kim. Pumunta ka sa impyerno! Nanay, Sia, masama ba talaga ang pakiramdam mo? Stella, bilisan mo at tawagin si Dr. Jong. pinag-alala na naman kita. Hindi. Kasalanan ko ito lahat. Ako ang may gawa nito. Nagdesisyon ako para sa kinabukasan mo nang hindi kita tinanong. Nagtiwala ako kay Sean. Hindi ko alam na gagawin kanyang magdusa ng ganito. Kasalanan ko. Ako ang may kasalanan nito. Nanay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Narinig ko lahat. Habang ako ay walang malay. Alam ko na ikaw ang the queen. Nah, Ladies Bond. Okay lang ako. At ipinagmamalaki kita. Sia, ikaw rin ang aking ipinagmamalaki. Salamat. Dr. Jung, kailangan naming iulat ang kondisyon ni Miss Sia sa The Queen ngayon. Medyo komplikado ang kondisyon ni Miss Sia. Medyo nag-aalala ako. May mga komplikasyon ba? Kung gayon, dapat nating ipaalam agad sa The Queen. Hindi. Hindi ito komplikasyon. Sa panahon ng emergency treatment, ginising ko ang kanyang natutulog na potensyal. Tulad ng The Queen, si Miss Sia ay may dala ng Queen's bloodline. Queen's bloodline? Ibig bang sabihin ay maaring gamitin ni Miss Sia ang Queen's power? At maging karapat-dapat bilang kahalili ng Ladies Bond? Sa prinsipyo, oo. Natutugunan niya ang mga kinakailangan, ngunit napakahirap ng landas at ang pahintulot ng The Queen ay mapagpasyahan. Kailangan nating malaman kung paano kumbinsihin ang The Queen. Ito talaga ay isang himala. Sa wakas, may kahalili na ang Ladies Bond. Stella, alam mo ba ang sinasabi mo? Miss Millie? Si Miss Sia ay anak mo at ang dugo mo ay nasa kanya. Sayang naman kung hindi gamitin ang ganyang kapangyarihan. Hindi. Hindi ako sasang-ayon. Siya lang ang anak ko. Sobra na ang paghihirap niya matapos pakasalan si Sean. Hindi ko na siya hahayaang mapahamak muli. Ang gusto ko lang ay mabuhay siya ng masaya sa ilalim ng aking proteksyon. Pero, Walang pero. Umalis ka. Miss Sia? Kailan ka ba nagsimulang makinig? simula nang sabihin mong kailangan nang magsimula ang tagapagmana ni Miss Millie. Miss Sia, nagdadaldal lang ako. Sia, umalis ka na ngayon. Sia, walang katuturan ang sinabi ni Stella kanina. Huwag mo nang dibdibin. Nanay, bakit ako? Napakawalang silbi. Anong walang katuturan?
Napakahusay mong magpatakbo ng restaurant para sa akin. Paano ka magiging walang silbi? Nanay, ano ang ibig sabihin ni Miss Grant sa sinabi niya? Ibig bang sabihin ay magiging malakas ako tulad mo? Na hindi na ako matatakot kapag nakaharap ang masasamang tao? Ang bloodline ng Reyna ay espesyal. Ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malakas na resistensya kaysa sa ordinaryong tao. Kaya mo nakaligtas sa pang-aabuso ni Sean at bahagya nakatakas sa kamatayan ngayon. Hindi ko pa sinasabi sa iyo ang tungkol sa Ladies Bond, di ba? Ang Ladies Bond ay umiiral upang protektahan ang bansa at laging handang magsakripisyo ng kanilang sarili. Ang mga may bloodline ng Reyna sa huli ay nakatakdang maging isa. Ang Reyna? Ang maging isa ay kapwa isang karangalan at isang mabigat na responsibilidad. Kinakailangan ito, mabagsik na pagsasanay, pagdanak ng dugo, at pagsasapanganib ng buhay. Gusto ko lang na magkaroon ka ng mapayapa at masayang buhay. Wala sa mga pagsubok at alitan na ito ang dapat mahulog sa iyo. Hindi ko gusto na masangkot ka sa mga alitan. Pero ikaw ay ang Reyna, at ako ay iyong anak na babae. Kung mananatili akong mahina na ganito, magiging pabigat lang ako sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw ko na tahakin mo ang landas na ito. Napakapait at nakapapagod. Ikaw ay palaging aking pagmamalaki at hindi mo ako binigo. Salamat, Nanay. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng mga salita ni Stella. Sa ngayon, ang dapat mong tutukan ay ang paggaling. Ang gusto ko lang ay para sa iyo. Mamuhay ng ligtas at maligaya. Siya, hindi na kita hahayaang mapahamak muli. Hinding-hindi. Miss Nam, nais kang makita ng hepe ng lihim na serbisyo. MS, NAM. Ang mga pinuno ng 4 na malalaking tycoon ay naaresto na lahat. Pinangalanan nila ang tunay na utak sa likod ni Sean. Sino iyon? Ito ay Ethan mula sa Huasan Group. Anong sabi mo? Imposible. Miss Nam, may problema ba doon? Higit pa iyon. Siya ay dating itinalagang tagapagmana ng Huasan Group. Ngunit 20 taon na ang nakalilipas. Siya ay personal na pinatay ng Reyna dahil sa pagtatangkang magpuslit ng malaking dami ng droga. Paano makakaya? Muling lumitaw ang isang matagal ng patay? Ang Huasan Group ay isang higanti na kahit ang gobyerno ay natatakot. Ang muling paglitaw ng kanilang pangalan ngayon ay hindi maaaring nagkataon lamang. Maaari bang ang kanilang target ay ang buong bansa? Paano sila nangahas na gawin ito? Ms. Millie, dadalhin ko agad ang task force doon at ibabagsak ang Huasan Group. Hindi. May mali. Ang lihim na serbisyo ay hindi nakakita ng anumang kahina-hinalang aktibidad mula sa kanila. Hindi ito galaw ng kumpanya. Gawa ito ni Ethan mismo. Tama ka. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos ngayon. Stella, kailangan mong huminahon. Sa iyong init ng ulo, paano kita mapagkakatiwalaan sa Ladies Bond? Hindi naman sa walang iba na kwalipikado. Ethan, baka ginagamit lang ang pangalan ng Huasan Group. Ang kanyang alyansa kay Sean ay tungkol sa pag-aayos ng mga lumang alitan. Kailangan natin ng buong pagsusuri ng background kay Sean. Pasensya na, MS, NAM. Wala nang natira sa kanyang lugar. Pati ang kanyang ina at mistress ay nawawala. Buhay man o patay, gusto ko ng patunay, kahit alin. Magutos ng nationwide search. Siya, magpahinga ka at magpagaling. Si Stella ay mananatili rito kasama mo. Mr. Kim at Mr. Lee, sumama kayo sa akin. Miss Grant, ang aking ina ba ay palaging kahanga-hanga? Siyempre, ang Reyna ay hindi kailanman natakot sa mga pakana ng sinuman. Nakisama pa siya sa ating sa harapan. Miss Sia,
Bakit mo ito biglang itinatanong? Miss Grant, gusto ko ring sumali sa Ladies Bond. Mr. Lee, muling imbestigahan ang mga anak ng Hwasan Group mula 20 taon na ang nakalipa. Isama ang lahat ng mga larawan. Miss Nam, dapat kang magpahinga. Ingat! Black Blade Killers. Kaya kayo ang mga tauhan ng Hwasan Group. Miss Nam, takbo! Akala nyo kayang pigilan ako ng dalawa nyo. Mr. Kim, sa likod ko. Miss Nam, okay ka lang ba? Hindi ako pwedeng mahulog ngayon. Miss Nam, ano ang nangyari? Miss Nam, kumapit ka! Dali, bumalik sa medical center. Hindi. Wala ng oras. Miss Nam. Pasensya na at lumampas ako. Ayos lang. Kaya ko pa. Miss Nam, pasensya na. Ituturo kita ngayon. Ayos lang ako. Bumalik ka sa medical center. Mr. Kim, anong nangyari? Mukha kang hindi maganda ang pakiramdam. Ako. Wala namang nangyari. Kumusta? Ano? Sinasabi mong inambush ang The Queen? Magdadala ako ng mga tao doon ngayon din? Miss Grant, sasama ako. Miss Sia, hindi ka pwedeng umalis. Gi, Kim, dapat kang bumalik at magpahinga. B, Nam. Si Jay ang pinuno ng Secret Service. Pero sa tingin ko, hindi sapat ang kakayahan niya. Kita mo, ilang mamamatay tao lang at ganyan ang kalagayan niya. Sa tingin ko, lahat ng tauhan ng intelligence dapat magsanay sa Ladies Bond. Tama na. Nanay, Sia, ayos lang ako. nanay, payagan mo akong sumali sa Ladies Bond. Hindi dahil kay Bibi, Grant. Sarili kong desisyon ito. Gusto ko ring protektahan ka. Ayoko nang maulit ito na maiwan dito at walang magawa. Nanay, pakiusap payagan mo akong sumali sa Ladies Bond. Sia, kapag pinili mo ang landas na ito, hindi ka na makakabalik, tulad ko. Alam ko. Pero ako ang anak mo. Kung kaya mo, kaya ko rin. Lumaki na ako. Ako naman ang magpoprotekta sa'yo ngayon. Sia, pasensya na sa lahat. Palagi mo akong tinatrato ng mabuti. Dati sobrang mahiyain ako. Pero ayoko nang tumakbo. Pakiusap.
Siya, ngayon, gigisingin ko ang kapangyarihan ng Reyna sa loob mo. Miss Nam, nahanap na namin ang ina ni Sean at ang kanyang kabit, si Great. Nakakita rin kami ng mga palatandaan ng isang hindi kilalang lalaki na nakatira doon. Sabi ni Mr. Lee, malamang na si Ethan ang lalaking ito. Nag-set up na Kamienji Surveillance. Ethan, tara, kumpirmahin natin. Sino ka? Hanapin ang lugar. Sino kayo? Bakit kayo naglalakas loob na pumasok sa bahay ng iba? Hindi mo pa ba ako nakakalimutan, di ba? Paano nyo nahanap ang lugar na ito? Ano ang gusto nyo? MS, Nam, wala nang ibang tao dito. Magtapat ka na. Nasaan ang lalaking nakatira dito? Nalaman ba nila na buhay pa si Sean? Hindi. Hindi ko sila pwedeng hayaan na mahanap siya. Anong lalaki? Tigilan mo ang kagaguhan. Kami lang dalawa dito. Nagtatago ka na ng mga kriminal? Parang gusto mong mamatay. Totoo iyan. Ako, ang pinuno ng Ladies Bond, isang tagapangasiwa na hinirang ng Estado. Kung sasaktan niyo ako, kamatayan lang ang naghihintay sa inyo. Iniligtas ko ang buhay mo dati dahil kay Sia. Kung patuloy kang lumalaban, sa tingin mo ba, mahalaga sa akin ang dumihan ng aking mga kamay? Sabihin mo sa akin, saan nagtatago ang bastard na iyon? Hindi ko alam. Ang tigas ng ulo. Dito. Ikaw si Grate? Tama ba? Ang kerida ni Sean. Sabihin mo sa akin, saan ang bastard na iyon? Ano ang pinagsasabi mo? Wala talaga akong alam. Wala? Nakatira ka dito. Patay na si Sean, pero ayaw mong umalis. Nandito ka pa rin. Para kang isang kerida, napakatapat mo. Dapat alam mo kung ano ang magiging halaga nito sa iyo. Millie, wala kaming kasalanan. Walang lalaki dito. Babae lang. Pinatay mo na ang anak ko. Ngayon sisirain mo rin ba ang reputasyon namin? Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Naiinis ako. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ang gong iyon? Kung hindi ka magsasalita, huwag mo akong sisihin kung mawalan ako ng awa. Huwag mo kaming takutin. Wala talaga kaming alam. Arestuhin o questionin mo kami. Gawin mo ang gusto mo. Hindi kami natatakot. Kutkurin. Hindi mo gugustuhing maipanganak ang iyong anak sa bilangguan? Tama? Ako. Wag. Huwag kang magsinungaling. Anong ginagawa mo? Pinatatahimik mo ba siya? Hindi. Hindi ganyan. Pumunta ka sa impyerno. Humihingi ka ng gulo. Sinong nandyan? Ang buhay ay talagang malupit. Wala pa akong apo na ipinanganak. Emma, alam mo kung ano ang ginawa mo. Kung ipagpapatuloy mo ito, hindi kita patatawarin. Anong gagawin natin kung mamatay ang apo ko bago pa man niya makita ang mundo? Oh, mahal ko, kawawang Grate, paumanhin. Kasalanan ko lahat, ako'y isang walang kwentang biyenan. Anong problema sa babaeng iyon? Itinulak niya ang isang buntis. Ngayon, nagpapanggap siyang walang nangyari? Please, tawagan ng pulis. Miss Nam, dapat ko bang harapin sila? Hindi na kailangan. Sila ay mga sibilyan lamang. Huwag hayaan na sila ay masaktan. Talaga namang hindi ka natututo, di ba? May iba pa ba dito? Ayusin ito gamit ang pera. Bayaran mo ako ng 1,500,000. Kung hindi, malalagot ka. Ngayon naman, nanloloko ka ng pera? Paanong maglakas loob ang isang mamamatay tao na sumigaw? Ito. May 500,000 sa card na ito. Ayos na ang lahat ngayon. Lahat, umuwi na. Walang nangyari dito. Anong tinitingnan mo? Umalis na. Labas, ngayon?
Great. Itago mo ang perang ito. Kunin mo? Baliw na babae. Muntik mo nang sirain lahat. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Miley, Sia. Hintay lang kayo. Siguradong doble ang babayaran ninyo. Miss Nam, yung babae. Alam ko, may kakaiba sa kanya. Mukha siyang estranghero, pero parang pamilyar. Sisiyasatin ko siya agad. Miss Grant? Miss Millie, may nangyari. Biglang sumuka ng dugo si Miss Sia. Ano? Pupunta na ako. Pantayan mo sila. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi basta-basta ang babaeng iyon. Pupunta ako sa medical center. Miss Millie, ano ang problema kay Miss Sia? Okay na siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Nanay, Sia, alam mo ba ang pinakamalaking bawal sa training? Pagmamadali. Bata ka pa, at hindi dapat masyadong magpilit. Masyado kang nagmamadali. Kung nahuli pa, maaring naging malubha. pasensya na. Alam kong gusto mo lang akong tulungan. Pero kung kikilos ka nang hindi alam kung sino ang kalaban mo, ilalantad mo lang ang iyong kahinaan. Kailangan mong manatiling kalmado at matatag. Pagdating ng araw, handa ka nang pumalit sa Ladies Bond. Talaga. Mas magsisikap pa ako simula ngayon. Susundin ko ang mga utos ng The Queen. Kumusta? Ano, nawawala si Mr. Kim? Great ang putang iyan. Mas masahol pa siya sa batang si Sia. Titingnan ko lang. Bantayan mo ang babaeng iyon. Sean, huwag kang mag-alala. Ayos lang siya. Sinampal pa niya ako kanina. Sean, kailangan mong maghiganti para sa akin. Sean, Gusto mo ng isda? Sige, kukunin ko ito. Bumalik ka agad. buhay pa si Sean? Tama ang Queen. May mali. Black Blade Killers? Posible kaya? Sino iyon? Mr. Kim, anong ginagawa mo dito? Iyo ba ito? O kay Sean? Isa ka talaga sa mga tauhan ng Queen. Hindi ko inaasahan na matutuklasan mo. Ang peking pagkamatay ni Sean ng ganito kabilis. Kaya bahagi ka ng Black Blade Killers. Sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo rito? At si Ethan? Sino ba talaga siya? Anong nangyari sa pagitan nila ni Queen? Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo. Mahusay, team leader siya sa Secret Service, mamamatay na talaga tayo. Mamatay. Hindi ka ba namatay na dati? Ang mamatay ulit ay hindi naman mahirap. Peke yung katawan na iyon. Grate. Ayaw ko nang magtago at tumakbo pa. Duwag. Mga lalaki, pare-pareho kayo. Oo, tama ka. Duwag ako. Hindi ba ikaw yung sikat na anak ni Mr. Kim?
Mahusay, siguradong may plano ka. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, ilabas mo ako dito. Stella, tawagan mo ang task force para mag-set up ng full perimeter. Tiyak na sangkot si Ethan. Sa pagkakataong ito, hindi natin siya hahayaang makatakas. Naglakas loob ka bang maglaro sa harapan ko? Mukhang gusto mong mamatay. Sige. Subukan natin ito. Gusto kong makita kung gaano kakatagal magiging matigas. Tigil. Anong sorpresa? Pumunta talaga ang Reyna mismo. Mukhang itong si Mr. Kim ay espesyal na tao. Miss Nam, ayos lang ako. Ang babaeng ito ay... Magaling. Nagulat mo ako. Ang init ng ulo mo. Ngayon, tiyak na masama ang pakiramdam mo. Ano ang gusto mo? Simple lang. Kunin mo ito. Itusok mo sa puso mo. Miss Nam, huwag. May isa akong hindi maintindihan. Ano ang espesyal sa isang basura na tulad ni Sean? Para gawin mong kaaway ang ladies bond? Sean. Akala mo gagawin ko ito para sa duwag na iyon. Kaya naghihiganti ka para sa sarili mo. Mabilis ka makahuli. Sa kahulaan mo kung bakit ako pumunta rito. Dahil siya ang anak ni Ethan. Impyerno ka. Tigil. Huwag mo akong alalahanin, Miss Nam. Kailangan mo siyang patayin. Siya ay kay Ethan. Sabi ko tumahimik ka. Hindi mo ba maintindihan? Magsabi ka pa ng isang salita. At papatayin kita. Hindi. Hindi mo ako kayang patayin. Dahil ikaw ay... Great. Hindi. Dapat kang tawaging Min Kim. Paano mo nalaman? Noong huli kong nakalaban ang tatay mo, sinabi niya sa akin na may anak siyang babae. Noong nalaman naming siya ang utak ng lahat, pinaghiwa-hiwalay ng Ladies Bond ang Hwasan Group. At ang anak niyang si Kim Min ay nawala 5 taon na ang nakalipas. Paano napatunayan na ako si Kim Min? Kamukha mo ang tatay mo. Talaga? Oh, kasing baliw mo. At kasing walang awa. Paano mo nagawang insultuhan ang tatay ko? Papatayin kita. Noon, hindi ka tatay mo para sa akin. Isang paslit na tulad mo, matapang kang sumalungat sa akin. Ibaba mo ang sandata. Kung magpapatuloy ka sa paglaban, ipapakita ko sa iyo ang halaga ng pagsalungat sa akin. Gaya ng inaasahan sa Reyna. Nagpapanggap pa rin sa ganitong pagkakataon. Tingnan natin kung kaninong talam ang mas mabilis. Sa iyo o sa akin. Isinasakripisyo mo ang mga tauhan mo para sa personal na galit. Siya ay isang pinuno ng pangkat sa lihim na serbisyo. Paano mo iyon ipapaliwanag sa presidente? Kaawa-awa. Miss Nam, isang karangalan. Ang mamatay para sa iyo. Kawili-wili. Hindi ko inakala na ang isang taong walang puso tulad mo ay maaaring mag-atubili. Totoo. Sa isang taong kasing tapat niya, mag-aatubili rin ako. Pumili ka. Siya ang mamamatay. O ikaw ang mamamatay. Kung sasaksakin ko ang sarili ko, talaga mo siyang pakakawalan? Hindi, Miss Nam.
Huwag mong gawin iyan. Ikaw ang magdesisyon. Pero dalawa lang ang posibleng resulta. Mamamatay ka. O siya naman. Siya, pero tandaan mo ito. Kung sisirain mo ang pangako mo, hindi ka patatawarin ng Ladies Bond. Miss Nam, huwag mong gawin iyan. Pakiusap, tumigil ka. Hindi ko hahayaang masira ng personal kong damdamin ang talento ng bansa. Miss Nam, huwag. Kaya kong bitawan ang posisyon at katayuan ko. Tama na. Matagal ka na nilang sinanay. Hindi mo pwedeng basta na lang itapon. Wala sa lahat ng iyan ang mas mahalaga. Kaysa sa iyo. Pakiusap, huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo para sa akin. Nakakaantig. Nakakaawa namang patayin ng isang lalaking tulad nito. Di ba? Miley. Bakit ka nag-aalangan? Gawin mo na. Pakawalan mo siya. Bobo ka ba o nagpapakatanga lang? Akala mo talaga pakakawalan ko siya? Mangarap ka pa. Naglakas loob mo akong lokohin? Ang pagtitiwala sa kaaway ang tunay na pagkakamali. Sean. Sunggaban mo ang babaeng iyon. Putulin mo siya ng pira-piraso. Para ipaghiganti ang aking ama. Nagulat ka, Miss Nam. Akala mo patay na ako, hindi ba? Sayang. Hindi lang ako buhay. Mabuti rin ang kalagayan ko. Nagpanggap kang patay? Sean, nakipag-team up ka pala sa mga assassin ng Wasan Group. Tapos ka na. Tapos na ako. Mahirap akong patayin. Hindi ganoon kadali. May ibang dapat mamatay. Ang dating makapangyarihang pinuno ng Ladies Bond ngayon ay karapat-dapat lamang gumapang sa aking paanan. Ang sarap ng pakiramdam. Mr. Kim, okay ka lang? Okay lang ako, Miss Nam. Kanina lang, sobrang takot ako. Anong nangyayari? Malinaw mong sinaksak ang puso. Paano ka pabuhay? Iba ako sa iba. Ang katawan ng Reyna ay hindi pareho. Nasa kanan ang puso ko. Niloko mo ako. Hindi ka naive, tanga ka lang. Mahusay. Gumulo ka ng kaayusan, nasakta ng isang team leader ng lihim na serbisyo at pumatay ng mga inosenteng tao. Bilang pinuno ng Ladies Bond, ipinapataw ko sa iyo ang agarang pagbitay. Huwag. Huwag. Nagtatrabaho ako para sa Wasan Group. Hindi mo ako pwedeng patayin. Tia, malalaman natin. Tingnan natin kung kayang pigilan ako ng Wasan Group. Maawa ka. Ginoong Lee, anong ibig sabihin nito? Pinipigilan mo ba ako? May utos mula sa itaas. Kailangan natin siyang panatilihing buhay. Ma'am Nam, nakumpirma na namin ang mahalagang impormasyon. Ethan, maaaring buhay pa. Kaya talagang Wasan Group yan. Gumagamit na naman ng maruruming taktika. Nakita mo yun, Reyna? Ano ang sinabi ko sa iyo? Sinabi ko sa iyo na hindi ako ganoon kadaling patayin. Sa tingin mo matatakot ako sa pamilya mo? Hindi mo ba narinig ang utos ng presidente? Utos niya? Makinig kang mabuti. Inutusan akong huwag kang patayin. Pero huwag kang mag-alala. Pahihirapan kita ng kaunti, pero hindi ka mamamatay. Unti-unti nating aayusin ang isyong ito. Ikulong ang dalawang ito sa Ladies Bond Prison. Bawal ang pagbisita. Naglakas loob ka, Miley. Hinding-hindi ko ito pakakawalan. Hindi ka rin patatawarin ng Wasan Group. Naglakas loob kang bantaan ng Reyna? Babayaran mo ang lahat ng sinabi mo. Naiintindihan. Lumakad ng maayos. Mr. Kim, okay ka ba? Pumunta sa medical center. Ngayon.
Okay na ngayon, gumising ka. Pumasok. Nasur na namin? Si Sean. Wala talaga siyang alam. Si Ethan ay isang tusong matandang soro. Hindi niya basta-basta ibinubunyag ang kanyang mga sikreto sa mga tagalabas, magpadala pa ng maraming tao para bantayan ng mabuti ang bilangguan. Pagkatapos, magpadala ng isa pang grupo para hanapin si Ethan. Alam ko kung gaano niya ako kamuhi. Tiyak na may binabalak siya sa dilim. Naiintindihan. Malala ang mga sugat ni Mr. Kim. Hindi ko inakala na ganito siya katatag ang loob. Sinabi ni Dr. Jong na nakaligtas siya dahil sa kanyang hangaring mabuhay. Ang ekspresyon mo ay iba sa dati. Ano ang pinagkaiba? Tama na. Mag-set up ka ng surveillance. Oo, naiintindihan. Hindi ito action movie. Romansa ito. Pasensya na sa pag-abuso. Wala sa mga iyon ang mas mahalaga kaysa sa iyo. Pakiusap, huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo para sa akin. Zane, mas matanda ako sa iyo at may anak akong babae. Bakit ka? Miss Nam, Gising ka na. pwede ba kitang tawaging Millie? Kung gusto mo. Millie, alam kong mas bata ako sa iyo at alam kong anak mo si Sia. Lahat ng iyon ay walang saysay para sa akin. Gusto ko lang, ikaw, pwede ba manatili sa tabi mo? Ako at ikaw. Nanay? Anong ginagawa ninyong dalawa? Dumudugo si Mr. Kim. Ayos ka lang ba? Masakit ba? Ayos lang ako. Kaunting pahinga lang, gagaling na yan. Nanay, siya ay isang ahente ng sikretong serbisyo. Ang gasgas na tulad nito ay hindi makakaapekto sa kanya. Mapapahiya mo lang siya sa tanong mo. Hindi yon. Siyang pala, bakit ka nandito? Sabi ni Miss Grant, may bagong misyon. Gusto ko ring sumama. Hindi, talagang hindi. Nanay, pakiusap. Matagal na akong nagsasanay. At alam mo yun. Sa antas ko ngayon, ayos lang ako, at si Miss Grant ang namumuno sa misyon. Huwag mong sabihing wala kang tiwala sa kanya. Hindi yun ang punto. Siya, iba ang misyon sa pagsasanay. Sa field, kahit isang saglit na pagkakamali ay maaaring ikamatay mo. Ikaw lang ang anak ko. Hindi kita kayang mawala. Alam ko ang ibig mong sabihin. Pero lahat ng nasa task force ay anak ng isang tao. Lahat sila ay nagminilagay sa panganib ang kanilang buhay sa mga misyon. Hindi makatarungan kung magpapaiwan ako. Ayoko nang manatiling protektado. Miss Millie, siya ay dugo mo. Bukod dito, si Miss Ha ang namumuno sa misyong ito. Hindi ito magiging mapanganib. Bilang iyong kahalili, ito ang perpektong pagkakataon para makakuha ng karanasan. Sina, pero pangako mo sa akin, mag-iingat ka. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang kakayahan ay hindi kasing galing ng sa iyo, pero hindi siya basta-basta para sa ordinaryong tao. Kanina, tungkol doon, MS, Nam, may urgent ang utos mula sa taas. MS, Nam, may kagyat na utos mula sa taas. tamang-tama ang dating mo, Mr. Lee. Siyempre, dumating ako agad nang makuha ko ang report. Masakit pa ba? Hindi kaya ng team leader ang ganitong injury? Hindi masakit.
Ang mga nakatataas ay nakipagkasundo sa Huasan Group. Simula ngayon, ang Huasan Group ay hindi na susuporta kay Ethan. Mag-focus ka muna sa paggaling. Mr. Lee, sumama ka sa akin. Oo. Dalhin sina Sean at Great dito. Kailangan nating malaman kung saan nagtatago si Ethan. Naiintindihan. Hoy, saan mo kami dadalhin? Magpakabuti ka. Tumigil ka sa pagsasalita. Tapos na tayo. Mamamatay ba talaga ako? Tahimik. Serena. Anong sinabi mo? MS, NAM. Pinatay ni na Great at Sean ang mga special agent habang nag-transport. Nakatakas sila. Ano? Paano nila nagawa to? Mr. Lee, ano ba talaga ang nangyari? Ako na ang bahala agad. Makipag-ugnayan agad sa Ladies Bond. Sabihin sa kanila na hulihin sila sa anumang paraan. Gusto ko silang buhay o ang mga bangkay nila. Naiintindihan. Great, teka. Hindi na ako makatakbo. Tayo na. Kung mahuli tayo dito, tapos na tayo. Hayaan mo munang makahinga ako. Anong gusto mong gawin? Gagalaw ka ba o hindi? Seryoso, hindi na ako makapagpatuloy. Sige. Maghihiwalay na tayo dito. Kunin ka ni Miley o mamatay ka rito. Ikaw ang magdesisyon. Aalis na ako. Hoy, Great? Tumigil ka dyan. Sia. Bakit ka nandito? Nagulat ka ba? Nasaan si Sean? Hanapin mo siya mismo. Nagmamayabang ka pa kahit mamamatay ka na. Sige. Marami akong paraan para mapaamin ka. Anong nangyayari? Ilang buwan lang ang nakalipas. At naging napakalakas mo. Ikaw ang dapat kong pasalamatan diyan. Kung hindi mo ako ginipit, hindi ako magiging ganito ngayon. Sia, hindi ko inakala na ikaw ay anak ng Reyna. Kung alam ko lang ang pagkatao mo noon pa. Pinatay na sana kita ng una. Kung ganoon, ipapadama ko kay Miley kung ano ang pakiramdam. Na mawalan ng mahal sa buhay. Gusto mo akong patayin? Ang mga taong tulad mo ay dapat mawala sa mundo. Tulad ng pagkamatay ng tatay mo sa kamay ng nanay ko. Bobo, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Siya ang tagapagmana ng Huasan Group. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi madaling mamatay. Posible bang nabuhay pa siya? Lahat ng ito ay plano niya. Sabihin mo sa akin, nasaan si Ethan ngayon? Huli na. Kung ikaw man o si Miley, pareho kayong mamamatay. Hindi pa huli ang sumuko. Kung hindi, wala kang takas. Walang takas. Huwag kang katawa-tawa. Hindi ka mananalo. Nakalimutan mo na ba kung paano ka nagmakaawa na parang aso sa harap ko, sa bahay ni Sean? Sia. Nakalimutan mo na lahat pagkatapos ng ilang araw ng pag-aalaga. Kumain ka ng tira-tira na parang aso at hindi ka man lang naglakas loob na huminga. Nakalimutan mo na lahat iyon. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mura ka pa rin gaya ng dati. Kaawa-awa ka. Hindi ako ganyan.
Hindi. Anong hindi? Wala ka kundi isang hamak. Ganyan din ang nanay mo. Ipinanganak siyang mura. Nakal ang mabuhay sa mga lalaki. Sabi ko sa'yo, hindi siya. Ang nanay ko ay hindi ganyang uri ng tao. Siya ang chief ng Ladies Bond, at ako ang anak ng The Queen. The Queen. Nakakatawa. Anino ka lang niya. Tumahimik ka. Sabi ko hindi ako. Gadgarin. Papatayin kita. Papatayin kita. Binalaan kita. Huwag mong insultuhin ang nanay ko. Lahat ay may hangganan. Walang pwedeng mang-insulto sa nanay ko. Naglakas loob kang saktan ako. Akala mo kaya mo. Ano? Simula pa lang ito. Ngayon, dito ka mamamatay. Lumayo ka. Nakikiusap ako. Hindi mo ako pwedeng patayin. Bahagi ako ng Wasan Group. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung patayin mo ako? Walang makakaalam na ako iyon. Sia. Baliw ka. Ang lakas ng loob mo. Sino ka? Naglakas loob kang makialam sa investigasyon ng Ladies Bond. Oh? Sa tingin ko, wala dapat ikatakot sa kanila. Ang babaeng ito ay si The Queen, anak ni Miley. Patayin siya, ngayon. Tapusin siya ngayon. Kaya ikaw si Sia. Sa wakas, nahuli na kita. Sumama ka sa akin. Managinip ka pa. Miss Sia, Pasok. Miss Nam, habang hinahabol ni Miss Sia si Great, dinukot siya ng isang hindi kilala. Anong sabi mo? Nagpadala na kami ng mga tao para habulin sila. Ethan, kung mangahas kang saktan si Sia, hindi kita hahayaang makalusot. Ipadala ang lahat ng puwersa ng Ladies Bond. Ibalik si Sia. Sia, Pasok. Miss Nam, narinig ko na may nangyari kay Miss Sia. Dinukot siya. Hindi nila siya pinatay agad. Ibig sabihin, may gusto sila. Sa ngayon, ligtas pa siya. Alam ko. Pero nag-aalala pa rin ako. Noong unang sumali si Miss Sia sa Ladies Bond, handa na siya para dito. Hindi ba ganoon din para sa'yo? Noong una mong pinamahalaan ang Ladies Bond, Maaaring namuhay si Sia ng normal. Ako ang naghatak sa kanya sa ganito. iyon ay sarili niyang desisyon. Ang paglaki sa tabi ng isang iginagalang na bayani ay nangangahulugang nakalaan siya na maging katulad mo. Mas Nam, ako. Kayo dalawa. Stella, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag pumasok sa opisina ko nang walang pahintulot? Ano iyon? Natagpuan namin si Miss Sia. Nasaan siya? Dalhin mo ako diyan ngayon. Miss Nam, ingat ka. Sana. Ano ang problema? May sasabihin ka ba? Mr. Kim at Miss Nam. Ibig kong sabihin, kayong dalawa, Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang pagligtas kay Sia ang priority natin ngayon. bagay kayong dalawa. Mabilis kang umangkop, di ba? Gusto mo ba ang bago mong tahanan? Sean, Ilang buwan pa lang, pero mas maganda ka na ngayon. Mukhang okay ka naman, kahit wala ako. ano ang gusto mo? Dapat alam mo na, Makinig ka, hindi na ako ang dating Sia. Hawakan mo ako at pagsisisihan mo. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. pagsisisi, huwag mo akong patawanin. Wala ka ng pagkakataon, dahil bubaliw kita hanggang magmakaawa kang patayin kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan kita. Alam mo ba kung gaano kahirap kang hulihin? Bakit kita pakakawalan? Tsaka, mag-asawa tayo. Sa lahat ng oras na ito, hindi mo ba ako na-miss? Lumayo ka sa akin. Hiwalay na tayo. Hipuin mo ako ulit. Papatayin kita. Hiwalay? Huwag kang katawa-tawa. Hindi mo ako matatanggal sa buhay mo.
Grabe. Ganito ka pa rin. Tulad ng dati. Ang kinis, walang bahid. Tipo ko talaga. Paano kita bibitawan? Mas masama ka pa sa hayop. Bitawan mo ako. O hindi ako magiging mabait. Hindi ka magiging mabait sa akin. Halos hindi ka na makatayo ngayon. Gumagana talaga itong droga. Kasuklam-suklam. Gago. Wala akong pakialam. Akin ka palagi. Magpakailanman. Siya, hindi ka makakatakas sa akin. Akin ka habang buhay. Siya, kapag mas mahirap, mas hindi ka dapat sumuko. Kumalma ka. Meron dapat paraan. Bilisan mo. Si Sia ay nasa problema. Iyan ay kapangyarihang ginagamit lang niya kapag mamamatay na siya. Si. Bakit mo ako pinipigilan? Palagi mo akong pinapahiya. Pinalampas mo ang pang-aabuso ng nanay mo sa akin. At kahit noong binubuli ako ni Graid, hindi ka nagsalita. Sa katunayan, pinilit mo pa akong magpa-abort ng anak ko. Galit na galit ka ba talaga sa akin? Dahil sa nanay mo at kay Great, nawalan ako ng 3 anak, pero wala kang sinabi kahit isa. Dahil sa nakaraan natin, ayoko sanang umabot sa ganito. Pero talaga namang, Siya, hindi ako iyon. Si Great lahat ang may gawa. Wala akong ganoong intensyon. oras na para tapusin na ito. Para sa mga pinagdaanan ko sa mga taong ito, at para sa mga anak na nawala sa akin. At para sa sarili ko. Ngayon, dapat itong matapos. Siya, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Naging tarantado ako. Naging bulag at tanga ako. Maawa ka sa akin. Ayokong mamatay. Lintik ka, Siya. Umakyat ka sa impyerno, Siya. Lumabas ka. Tulad ka talaga ng nanay mo. Ang walang puso. Tulad niya. Asawa mo pa rin siya, sa huli. Paano ka naging ganito kasama? Akala mo ba mag-aalangan pa ako? Hindi na ako ang dati. Noon, baka oo. Pero ngayon, ikaw man o si Sean. Wala na kayong makokontrol sa akin. Alam mo ba? In-frame ng nanay mo ang tatay ko noon, kaya napilitan siyang magpanggap na patay at tumakas. Lumaki ako. Na walang tatay. Ngayon, oras mo na para bayaran ako. Ipapabaon ko sa nanay mo. Ang sarili niyang anak. Tingnan natin kung gaano talaga kalakas ang anak ng Reyna. Sabi ng nanay ko, na ang tatay mo ay hindi kailanman nagkaanak. Noong araw na sinira ni Ethan ang pamilya Song, isa ka lang inabando ng sanggol na naiwan. Kasinungalingan iyan. Ang kaawa-awa. Inabando na ng sarili mong magulang, tapos napagkamalan mong pamilya ang isang gago. Lumaki kang ganito kasama. Ang dilim ay hindi kailanman magtatagumpay sa liwanag. Sumalangit ka. Pumatay ka ba? Pumatay ka. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pangako, ito na ang huling beses ko. Anong pakulong mo ngayon? Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap, hindi ko na ulitin. Hindi na ako magdudulot ng gulo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Huwag kang lalapit, huwag kang lumapit sa akin. Lumayo ka. Umalis ka. Sino yan?
Ikaw pala si Ethan. Kahanga-hanga ka. Magaling. Kaya naman pala anak ka ni Millie. Nakilala mo ako agad. Talagang iba ka sa mga tanga. Ang isang taong may ganoong kasamaan ay mahirap palampasin. Dahil alam mong anak ako ng Reyna, mas mabuti pang sumuko ka na ngayon. Maliban kung gusto mong mapunta sa ganyang kalagayan. Kahit ang nanay mo ay hindi mangahas magsalita ng ganyan sa akin. Paano ka nangahas manakot sa kanya? Oras na. Ano? Ano ang balak mo? Buhay ka pa pala. Nasaan si Sia? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit ka masyadong nagagalit? Hindi ka man lang bumati pagkatapos makita ang kaibigan mo. Sa loob ng maraming taon. Kaibigan, tigilan mo na ang kalokohan. Pakawalan mo na si Miss Sia. Hindi pa rin nagbabago ang init ng ulo mo. Alam mo ba kung nasaan ka? Na sumugod ka ng ganito? Sa totoo lang, hindi ko alam kung pabaya ka lang o tanga. Ayaw mo bang makita ang anak mo? Siyempre. Sia, Nanay. Ayos lang ako. Nakita mo na siya ngayon. Kaya oras na para ayusin ang mga lumang hidwaan. ano ba talaga ang gusto mo? Diretso sa punto. Gusto ko iyan. Simple lang. Buwagin ang samahan ng mga babae. Pagkatapos ay magpakamatay ka rito. Ethan, anong lakas ng loob mo? Paano kung tumanggi ako? Tumigil ka. Alam mo, wala akong masyadong pasensya. 3 segundo ka para magdesisyon. 3, 2, Miss Nam, gaya ng inaasahan sa anak ni Miss Nam, kahit sa ganitong pagkakataon, hindi pa rin siya mamamalimos. Kahanga-hanga. Sobra ka na. Pwede kang tumanggi pero isa. Tigil. Ibigay mo agad ang utos. I-dissolve ang ladies' bond. Ito lang pala ang kaya ng The Queen. Akala ko malamig at walang puso ka, pero ito lang pala ang kaya mo. Pero, mayroon pa ring pangako na hindi mo tinupad. Gawin mo dito mismo. Anong nangyayari? Kaya mo pa bang gumalaw? Mukhang hindi mo pa nawawala ang galing mo. Hindi ako nagtago ng walang dahilan sa mga taong ito. Alam mo ba kung ilang taon ng kahihiyan at sakit ang tiniis ko? Sa lahat ng mga taong ito, nagtiis ako at nagsanay para sa paghihiganti. Lahat para sa araw na ito. Millie, ngayon ang araw na mamamatay ka. Kaya tapusin na natin ito minsan at tuluyan. Inihintay ko na ang araw na ito. Sumuko ka na, Millie. Hindi mo ako matatalo. Naghintay ako ng 20 taon para dito. Pumunta ka sa impyerno.
Sa wakas, kumpleto na ang paghihiganti ko. Wag. Nanay, gising. Huwag kang mag-alala. Ipapadala kita sa kanya ngayon din. Miss Nam. Bumangon si Miss Nam. Miss Nam! Nanay. Ibig kong sabihin. Miss Nam. Ethan. Oras na para tapusin ito. Hindi pwede. Paano ka pa nakatayo? Imposible yan. Hindi matatalo ng dilim ang liwanag. Dito na matatapos ang iyong mga kasinungalingan at kasakiman. Sino sa tingin mo ang mamamatay ngayon? Sumusuko na ako. Pero ano naman, hindi mo ako mapapatay. Wala kang karapatan. May presidential pardon ako at nasa Huasan Group pa rin ako. Sino ka para kalabanin ako? Oh, pero mukhang nakalimutan mo na ang ladies' bond ay walang sinusunod. Ang tunay na kapangyarihan ay laging sa taong nasa pwesto. Nakakatawa naman. Ang presidente at ang Huasan Group ay hindi ka hahayaang makalayo. Tama. Maaaring may pardon ka, pero wala ang presidente rito para protektahan ka. At ang Huasan Group na taga-suporta mo ay wala rin. Ngayon, ako ang haharap sa iyo. Hindi. Hindi mo ako pwedeng patayin. Nanay. Miss Nam! Breaking news! Makalipas ang 6 na buwan, ipinahayag ng Ladies Bond ang kanilang bagong leader. Isang bagong reyna ang bumangon, nagdadala ng panahon ng pagbabago. Ang reyna. Siya ang reyna. Sean, tumigil ka. Pakitawagan mo ako ng ganoon. Siya ang reyna. Tama na, Sean. Umuwi ka kasama si nanay. Mabuhay si Mrs. Sia. Mabuhay ang reyna. Siya? Kung gusto mo, kaya ko silang pahirapan pa. Hindi na kailangan, nanay. Parang bagong silang na ako. Sige, tara na. Ang ating bagong reyna.